Ang gusto lang ho kasing malaman itong si Kong Toby Chanco at ng sambayan ng Pilipino kung saan napupunta ang mga pondong pinagkakatiwala sa mga representative ng bawat distrito taon-taon. At sumasang-ayon ho tayo dyan na dapat nang mabuksan sa sambayan ng Pilipino kung saan ba dinadala nitong si Martin Romualdez ang perang ipinagkakaloob dyan sa House of Representatives. Katulad na lamang ng travel expenses, MOOE, at kung ano-ano pang pinagagamitan ng mga congressman sa pondo. Dahil ho sa panahon na to, kailangan meron ng tumayo dyan sa hanay ng mga congressman para ho pag-usapan itong napakahalagang usapin ng budget. Kaya naman dapat maging patas rin ang mga congressman sa nangyayaring impeachment dyan kay Vice President Sara Duterte. Kaya wag ho tayo pumayag na hindi natin malaman kung ano nga ba nangyayari dyan sa mga budget na pinagkakatiwala sa kanila. Kaya naman i-share mo tong video na to para malaman din ang ating mga kababayan. Ito ho kasi ang pinakamahalagang batas na pinapasa nila taon-taon. Kaya naman dapat ho natin itong bantayan dahil pinagsasamantalahan po ito ng mga crocodile dyan sa Kongreso. Yung impeachment ho nandyan na yan eh. Pero itong napakalagang usapin na to ay hindi ho natin dapat kalimutan dahil yan ang gustong mangyari na mga walang hiyang politiko. Bantayan natin kung magkano ang makukuha ang confidential intelligence fund nitong si Marcos Jr. Magkano MOOE na naman ang bibigay nila kay Martin Romualdez. Gaano kalaki ang ilalaan nila sa travel expenses yan sa House of Representatives. At kung magkano ang ilalatag nila dyan sa mga mainstream media na nagko-cover dito sa Kongreso. Pero bago ang lahat, palakpakan ho muna natin itong si Kong Toby Chanco. At diretso na ho tayo para pakinggan ang mga reaksyon ng mga kongresista dito sa gustong mangyari ni Kong Toby Chanco. Ha? 30 plus billion? Oh, grabe. Napakalaki pala. Turuin mo, no? 30 billion? USD. So bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearing? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? Dapat naman talaga malaman kung paano ginagastos ang nagiging sistema ng budgeting ng House of Representatives. Dapat pag-usapan yan dyan sa plenaryo. Hindi dapat yan ginagawang pribado dahil dyan ho makikita kung paano winawaldas, ginagastos yung pera ng bayan, di ba? Kaya maganda ho yung mga punto nito ni Kong Toby. Dapat talaga na mabuksan yan sa publiko. Makita ng mga kababayan natin. Diba? Kung gusto talaga natin ng transparent, dapat ilabas yan. Hindi po pwedeng tinatago nyo yan. Bakit may tinatago ba kayo? 16 billion lang po ang NEP natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Tapos hindi man pre-present. Paano po kami magtatanong sa plenary kung hindi naman pre-present po sa budget briefing yung mga pinagkagastusan? So I would like to request, kung wala namang legal exemption o constitutional provisions that exempt the House of Representatives, we must go through exactly the same process as other departments. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago. Definitely po, Kong Toby, definitely wala po tayong tinatago. Bakit ayaw nyo ilabas kung wala kayong tinatago? Napakahirap ba gawin itong mga gustong mangyari ni Kong Toby? Wala pala kayong tinatago, pero hindi nyo mailabas-labas. Bakit may makikita ba na mga kabalbalan dyan? Kaya ayaw nyo ilabas? Ha? As what Desisyon ho ni Sandro Marcos kung ilalabas ba yan o hindi. Halata sa kanila na may itinatago di ba? Transparency ho ang pinag-uusapan. Bakit inaantay nyo pa itong signal ni Martin Romualdez? Paldo-paldo kayo dyan kaya ayaw nyo ilabas yan Ang dami nyo dyan na may tinatago
Ang dami yung may mga lihim na sikreto pagdating sa mga budget diyan. Our pre-plenary actions that we can take up amongst ourselves and not waste time with a lot of members who are ready to talk and debate. Ang nasasayang yung pera ng bayan. Hindi yung oras. Kailangan pag-usapan yan. Ano sabihin yung nagsasayang ng oras? Baka nagsasayang ng pera. Importante ho na pag-usapan yan. Kaya huwag niyo yung sasabihin na waste of time, waste of money. Ayos to. Ito talaga si Tony Pet. Oh, tingnan mo naman, oh. Oh, mga pagmumukha nila, oh. Oh, yan, good yan. Si Kong Egay, wag yan. Ito, oh. Puta na mga pagmumukha. Ay, nagmura pala ako. Mga ano defensive eh. Halatang may tinatago eh. Mga defensive ba mga hinaypak natong mga to. O mga pagmumukha, oh. Ay, si Kong Toby yan. Yeah. Oh, si Kong Toby. MMOE. Janet. May MOOE rin si Janet. Kaya todo depensa. Chanco be referred to the Committee on Appropriations and be deliberated as soon as possible. And second, Madam Chair, if the Honorable Chanco will allow, that we now proceed with the deliberation of the DBCC, notwithstanding the fact that there are unanswered questions that the Committee on Appropriations are very much willing to answer, regardless of the decision of the leadership or whatever, because it's the committee that will respond. So, Madam Chair, if I may, again to reiterate, wag na po natin pagdebatihan yan kasi sayang po yung oras. We acknowledge Tantok the Honorable si Chanco. Janet Garin. We also acknowledge the point of the Honorable Chairwoman and the Wag na daw pagdebate yan kasi sayang daw yung oras. Sure ka? Oras ba sayang o kwarta? May tinatago tong mga congressman na to. Kaya ayaw nila ilabas. Ilabas muna ang MOOE. Speaker Rin, this is a matter that we Nakakanto kapag mga nagsasalita, mga sinungaling na itong mga iniupak na itong mga hindot na ito eh. Nakakantok panoorin. So palampasin na natin yung 2026, 2027. Back Mukha akong may tinatago itong mga congressman kaya hindi ho may labas-labas itong mga budget para malaman ho ng sambayan ng Pilipino kung saan nila ginagastos itong mga pinagkakalob sa kanila na pondo. bakit hindi po natin, kung talagang gusto natin ng transparency, bakit hindi natin ipakita magkano ang budget per district, magkano ang budget per party list, at saan po ito napunta? Agree ho tayo doon kasi para malaman din ng sambayan ng Pilipino kung magkano nga ba ang nagiging budget ng mga congressman o mga representante ng mga distrito. Dahil ho masyado na ho nilang ginagawang pribado at wala pong kaalam-alam ang mga kababayan natin kung saan napupunta itong mga budget na dapat ay ilaan sa bawat distrito. Ito per district. Yun lang po ang hiling ko. Pwede po ba? Napakaganda ho ng mga pinupunto rito ni Kong Toby dahil ho, ang gusto niya ho mangyari ay madaling makita ng sambayan ng Pilipino ang mga ito at hindi na ho mahihirapan hanapin. Napakadali naman hong intindihin yun o sadyang ayaw nila intindihin dahil baka naman may tinatago talaga. Madali ho para sa inyo. Pero ang pinupunto nga dito ni Kong Toby, gawing mas madali. Ayun naman ho. Di ba sa mga Pilipino naman ang gagaling ang mga pondo dyan sa House of Representatives, sa mga buwis ng sambayan ng Pilipino. Kaya may karapatan ng mga Pilipino na makita ang mga yan. Kayo naman, no? Mga publication, actually. Madam Chair, very quick clarification with the question of Kong Chanco. Yes, given that the time of the Honorable Tiangco is up, yes, I would now like to recognize Just a very Deputy quick- Speaker Janet Garin. Quick clarification para lang pong malinawan. Hindi po kasi magkapareho ang DPWH District Engineering Office vis-a-vis sa Congressional District Office.
And sometimes it's a misnomer kasi yung ibang congressional district, akala Ito rin si Janet Galen. May mauwi ka rin ba? Todo ano sila eh. Depensa sila eh. Parang ayaw talaga nila sa publiko. Gusto nila medyo mahira para hindi ma-access agad ng ating mga kababayan. Kung totoong wala kayong tinatago, dapat pinag-uusapan dyan sa plenaryo. Hindi dapat itago yung mga ganyan. Dahil importante po yan, buwis po ng mga Pilipino ang pinag-uusapan diyan. At dapat malaman ng ating mga kababayan kung saan napupunta yan.